Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present, Super Devo Uling System. Pagkatapos lumipat sa isang bagong mundo, mahimalang nakuha ni Yezuan ang Swallowing System. Hindi lang kaya nitong lunukan ang lahat, maaari din itong mag-extract ng mga bloodline, martial arts, makajos na sandata, medicinal pills, treasures. Story present, Super Devo Uling System. Kabanata 1, Anyone Come, Anyone Come. Young Master ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglasla sa kanyang mga pulso, Anyone Come. Tuldok, tuldok, tuldok. Nang magising si Yezuan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malaking kama. Og, ang sakit ng ulo ko. Umupo si Yezuan. Sa oras na ito, ang mga alon ng sakit ay nagmula sa kanyang pulso, dahilan upang siya ay sumimangot. Napatingin siya sa kaliwang pulso niya at nakitang nakabalot ito na parang dumpling. F***, ano ito? Medyo nalilito si Yezuan, ngunit naramdaman niyang nasugatan ang kanyang kaliwang pulso. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay biglang maraming bagay sa kanyang isipan. Sila ay mga alaala, Profound Sun Empire, Nanlin County, Lianian City, Young Master ng Ye Family, Yezuan. Ang alaalang ito ay nagpasigla sa kanyang utak, na naging dahilan upang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng isang namamaos na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Makalipas ang mahabang saglit, nawala ang mga nakaumbok na ugat sa kanyang noo. Anong nangyayari? Nag-transmigrate ba ako? Naramdaman ni Yezuan ang mga alaala sa kanyang isipan at nagmamadaling bumangon sa kama upang tingnan ang sarili sa salamin. Nalaman niya na ang may-ari ng katawan na ito ay kamukhang kamukha niya, kahit na ang mga deposito ng itim na pigment sa ilalim ng araw ay pareho. Malabo niyang naalala ang nangyari bago siya lumipat. Noong mga panahong iyon, nagbabasa pa siya ng nobela sa isang website na tinatawag na palm reading nang biglang kumislap ang mga ilaw sa kisame, na parang may malaking mangyayari sa isang pelikula. Gayunpaman, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang nangyari sa mga sumunod na sandali. Biglang namatay ang mga ilaw sa kisame, kasunod ang 30-inch monitor sa kanyang harapan na ginastos niya ng malaking pera para bilhin. Nagsimula itong sumipsap sa mga bagay tulad ng vacuum cleaner. Ang instant noodle cup, mouse, keyboard, at telepono ay sinipsip lahat ng monitor. Sa huli, kahit si Yezuan ay hindi nakaligtas. Dinig na dinig niya ang sitsit ng agos na napakasakit sa tenga. Nag-transmigrate ba talaga ako? O nananaginip ba ako? Medyo hindi sigurado si Yezuan. Akmang kukuruti na sana niya ang sarili kung nananaginip ba siya. Sunod-sunod na yabag ang biglang dumating mula sa labas ng pinto, na sinundan ng isang maliit na figure. Young Master, gising ka na. Ang tagapagsalita ay isang batang babae na mga 12 o 13 taong gulang. Siya ay payat at matikas, at ang kanyang mukha ay napakasela na tila likas na gawa. Nakatalikod na si Yezuan nang may isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ang kanyang personal na kasambahay, si Liuir. Bago pa makapagsalita si Yezuan, bigla niyang naramdaman na parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang tiyan. Ang sakit ay bigla na lang halos mawala ng malay sa sakit. Ngayon, sigurado na si Yezuan na lumipat na siya. Sigaw ni Yezuan, Young Master, humiga ka na. Nang makita ito ni Liuir, dali-dali siyang pumunta sa harap at tinulungan siya sa gilid ng kama. Kasabay nito, sinabi niya, Young Master, ang iyong dantian ay wasak, at nawala ang lahat ng iyong cultivation. Mas mabuting magpahinga ka muna sa kama. Ano? Medyo nagulat si Yezuan. Naramdaman niya itong mabuti at nalaman niyang nagkaroon siya ng kakayahang pangitain sa loob. Pakiramdam niya ay walang laman ang kanyang dantian, at may kakaibang pakiramdam ng kawalan ng laman sa kanyang puso. What's going on? I've transmigrated into an unlucky guy with a shattered dantian. Then why did I transmigrate? Si Yezuan ay walang magawa. Gayunpaman, bigla siyang nakakita ng kakaiba sa kanyang nadurog na si Dantian. Ito ay isang gintong bola. Ang butas sa aking dantian ay kasing laki ng gintong bolang ito. Kaya ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng aking cultivation. Agad na naunawaan ni Yezuan. Gayunpaman,
kahit na nakabasa na siya ng maraming nobelang pantasya, wala siyang mahanap na anumang nauugnay na impormasyon. Ano nga ba ang gintong bowl ito? Nagsimula siyang mag-alala. 3 araw na ang nakalipas, ang malas na lalaki na pinalitan, si Yezuan, ay nagsasanay ng martial arts sa mga bundok sa likod ng Ye residence nang siya ay nagkataong makapulot ng gintong bola. Pagkatapos, ang gintong bola ay direktang pumasok sa kanyang dantian at nabasag ang isang butas dito, na naging sanhi ng pagtagas ng kanyang espiritual na enerhiya at hindi na ito mapawi. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang pamamaraan ng paglilinang upang mabawi ito. Bukod sa dantian, maaari ding itago ng mga martial artist ang kanilang espiritual na enerhiya sa kanilang iba't ibang meridian. Gayunpaman, hindi lamang nabasag ng gintong bola ang kanyang dantian, sinipsip din ito ang lahat ng espiritual na enerhiya at kaharian sa kanyang katawan. Dahil dito, naging ordinaryong tao siya. Siya ang orihinal na numero 1 henyo ng Ye family. Sa edad na 15, nakalusot na siya sa ika-4 na antas ng martial path. Ang mga may kukumpara sa kanya ay mabibilang sa isang banda. Gayunpaman, ngayon, wala siyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Malamang na mas masahol pa siya sa isang anak ng Ye family. Kailangang malaman ng isa na ang Ye family ay nag-practice ng martial arts mula pagkabata. Kahit isang 10 taong gulang na bata ay nakarating na sa unang antas ng martial path. Matapos mawala ang lahat ng kanyang paglilinang, nagpatuloy siya sa paglilinang, sinusubukang pigilan ng gintong bola na sumipsap ng kanyang espiritual na enerhiya. Kumonsumo pa siya ng malaking halaga ng kayamanan, ngunit walang pakinabang. Matapos kumalat ang balita, nagkagulo ang buong Lianian City dahil tinanggap siya ng isang sekta na tinatawag na Shattering Cloud Sect bilang isang outer sect disciple. Pagkatapos ng bagong taon, magre-report siya sa Shattering Cloud Sect. Ang Shattering Cloud Sect ay isang makapangyarihang sekta. Kahit 10 Lianian cities pinagsama-sama ay hindi maihahambing dito. Ang dahilan kung bakit tinanggap ng Shattering Cloud Sect si Yezuan ay dahil sa kanyang mahusay na kakayahan. Gayunpaman, ngayong nawala na ni Yezuan ang lahat ng kanyang cultivation at hindi na makabawi, ang Shattering Cloud Sect ay tiyak na hindi tatanggap ng isang basurang disipulo. Matapos malaman na nawala na ni Yezuan ang lahat ng kanyang cultivation at hindi na makabawi, ang buong Ye family ay nasa estado ng kawalan ng pag-asa. Kung si Yezuan ay pumasok sa Shattering Cloud Sect, kung gayon ang Ye family ay makakabangon. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay naging baldado na. Ngayon, naisip na rin ni Yezuan kung ano ang nangyari. Ang malas na lalaki noon ay nabasag ng gintong bola ang kanyang dantian. Pagkatapos, hindi niya kinaya ang suntok at nilalaslas ang pulso para magpakamatay. Bukod dito, nagtagumpay siya sa pagpatay sa sarili. Pagkatapos, si Yezuan ay lumipat at pinalitan ng malas na lalaking iyon. Young Master, okay ka lang ba? Nang makitang hindi nagsasalita si Yezuan, nagmamadaling nagtanong si Liu Ye. Nako, ayos lang ako. Liu Ye, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapakamatay muli. Ang isang, nakaligtas sa isang malaking sakuna ay nakatadhana sa magandang kapalaran. Seryosong sabi ni Yezuan. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, ngumiti din si Liu Ye at nagmamadaling sinabi, kung gayon ang iyong young master ay magpapahinga dito. Pupunta si Liu Ye at kukuha ka ng isang mangkok ng sinigang na dugo. Okay, tumango si Yezuan. Dahil sa labis na pagkawala ng dugo, maaari lamang manatili si Yezuan sa kanyang kama at magpahinga ng isang buong araw. Sa araw na ito, may napala rin siya. Una, nakabagay siya sa katawan na ito. Pangalawa, natutunan niya kung paano i-circulate ang kanyang cultivation technique at i-condense ang kanyang spiritual energy. Gayunpaman, nang ang bagong condensed na espiritual na enerhiya ay dumaloy sa kanyang dantian, lahat ito ay hinihigop ng gintong bola, na walang naiwan. At saka, hindi man ito ma-absorb ng gintong bola, magwawala pa rin ito dahil sa sirang dantian. Hindi ako naniniwala. Nabalitaan kong ang malas na si Yezuan na ito ang numero 1 henyo ng Ye family. Pinayagan siya ng kanyang tiyuhin na pumunta sa treasury buwan-buwan para makatanggap ng 100-year blood ginseng. Kukuha ako ng isa ngayon. Kabanata 2. Ngayon, pinagsama na ni Yezuan ang mga alaala ng malas,
kaya pamilyar na pamilyar siya sa Ye family at hindi siya mawawala. Talagang naglalakas loob na lumabas ang basurang ito, hindi talaga siya nakakahiya. Tama, dapat ay may ginawa siyang ikinagalit sa mga Diyos at naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanyang pagtatanim at naging isang ordinaryong tao. Sok, nakapasok na ang pinsan ko sa martial Dao, pero wala man lang kahit kaunting spiritual energy. Natatakot ako na hindi man lang niya matalo ang pinsan ko. Nakakalungkot. Mula sa numero 1 henyo ng Ye family hanggang sa numero 1 basura ng Lianian City, kung ako siya, pinatay ko na ang sarili ko. Hoy, hindi ba't pinutol lang niya ang kanyang pulso para magpakamatay? Haha, baka bigla niyang naalala na maganda pala ang fiancé niya, kaya ayaw niyang mamatay. Nagbubulungan ang ilan sa mga disipulo ng Ye family. Sa daan patungo sa treasury, medyo marami rin ang nakilala ni Ye Zuan. Gayunpaman, lahat ng mga taong ito ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga tingin. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nawala ang kultibasyon ng isang tao nang walang dahilan sa Lianian City. Naghinala ang lahat na may ginawa si Ye Zuan na ikinagalit ng mga Diyos at naging dahilan upang siya ay parusahan ng langit. Bagamat na itatag ang Ye family wala pang 200 taon na ang nakalilipas, isa pa rin itong malaking pamilya sa Lianian City. Si Ye Zuan ang orihinal na numero 1 henyo ng Ye family, ngunit ngayon, iba na ito sa nakaraan. Nang dumating si Ye Zuan sa treasury ng Ye clan, ang tagapangasiwa sa pasukan ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Kasabay nito, sumigaw siya, "Ye Zuan, anong ginagawa mo dito?" "Manager, gusto kong uminom ng 100 taong gulang na ginseng ng dugo." Nang marinig ni Ye Zuan na tinawag ng manager ang kanyang pangalan, medyo nalungkot siya, ngunit hindi niya ito ipinakita. Daan-daang taong gulang na ginseng ng dugo. Nang marinig ito ng manager, pinagalitan din niya, "Sa tingin mo ikaw pa rin ang number 1 genius ng Ye family. Sayang ang paggamit ng napakamahal na bagay sa isang basurang tulad mo. Umalis ka. Panipi, ikaw, ang family head ay nagsabi na maaari akong uminom ng 100 taong gulang na ginseng ng dugo bawat buwan," sagot ni Ye Zuan. "Punong pamilya, hehe, nagpadala ng order ang family head kahapon, kaya hindi mo ito madadala ngayon." Ang tagapamahala ng kaban ng bayan ay nagpakita ng isang nakahihigit na saloobin. "Hindi mo kaya." Nang marinig niya ang balita, lumubog ang puso ni Ye Zuan. Ang family head na ang manager ng treasury ay ang head ng Ye family, na tiyuhin din ng malas na lalaki. Noong nandoon pa ang kultibasyon ng malas, ginawa ng kanyang tiyuhin ang lahat para alagaan siya. Pinahintulutan niya siyang uminom ng 100 taong gulang na ginseng ng dugo bawat buwan upang palakasin ang kanyang duguchi at katawan. "Tama, hindi mo matatanggap. Who knows kung magpapakamatay ka bukas?" Malamig na sabi ng manager ng treasury. "Ikaw." Bahagyang nagalit si Ye Zuan. Noon, kapag nakita siya ng manager ng treasury, kinakausap niya ito ng magalang. Pero ngayon, nakatingin na siya sa kanya ng may mapang-asar na ugali. Ang kabangyaman, wala pa bang spirit enhancement pill? Hanggat isa kang disipulo ng Ye family, anuman ang cultivation mo, makakatanggap ka ng 3 spirit enhancement pills bawat buwan. To think na naaalala mo pa ang bagay na ito. Gayunpaman, ang patriarch ay nag-utos na hindi ka makakatanggap ng kahit isang spirit increasing pill. Malamig na bumantong hininga ang manager ng treasury. "Ano? Wala kahit isa." Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Akala niya mali ang narinig niya. Ang spirit boosting pills ay mga table tasks na maaaring magpapataas ng espiritual na kapangyarihan. Ang 1 spirit boosting pill ay nagkakahalaga ng 100 taels, kaya 3 pill ay nagkakahalaga ng 300 taels. Ang 100 taong gulang na ginseng na dugo na kinuha ni Ye Zuan ay nagkakahalaga ng 100,000 tael ng pilak bawat isa. Ngayong nawala na siya ng kultibasyon, ang kanyang tiyuhin ay napakakuripot na hindi man lang siya mabigyan ng 100 tael. Ito ay tulad ng paghampas ng isang aso kapag ito ay down. Hindi gaanong nagsalita si Ye Zuan at nakangagot lang ang kanyang mga ngipin. Ito ay talagang isang kaso ng isang tigre na binubuli ng isang aso. Dati, nailipad niya ang ketiwala sa isang sampal, ngunit ngayon, isang daliri na lang ang kailangan ng kabilang partido para saksakin siya hanggang mamatay. Maghintay ka hanggang sa makabawi ako ng lakas.
Ipapakita ko sa iyo. Iniisip ni Yezuan ang sama ng loob na ito at naalala ang mga mata ng manager. Gayunpaman, kung hindi niya mabawi ang kanyang lakas, kung gayon ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Bumalik si Yezuan sa kanyang silid at nagsimulang mag-isip ng mabuti. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang tao ang pumasok sa kanyang patio. Nang makita niya kung sino iyon, agad na sumigaw si Yezuan, "Uncle! Yezuan, narinig ko na nakapunta ka na sa treasury." Ang taong dumating ay ang tiyuhin ni Yezuan, ang kasalukuyang puno ng pamilya, si Yezang. "Oo," tumango si Yezuan, "huwag mong sisihin si tiyo. Ngayong bumagsak na ang iyong pagtatanim, makabubuti kung makabangon ka. Gayunpaman, sa 3 araw na ito, gumastos ka na ng 1,000,000 tael ng mga kayamanan ng langit at lupa, ngunit hindi ka pa rin nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagbawi. Kaya, napagpasyahan namin na hindi ka na makakatanggap ng higit pang mga mapagkukunan ng paglilinang." Umiling si Yezang sa awa. "Sumuko na ba sila sa akin?" Matapos marinig ito, nakaramdam ng pait si Yezuan. "Hindi naman sa sumuko na kami sa iyo. Kaya lang hindi ka na makakapagtanim tulad ng dati. Kaya kapag gumaling na ang katawan mo, ay pack mo na ang mga bagahe mo at tulungan mo ang pamilya na pamahalaan ang negosyo." Dahan-daang sabi ni Yezang. "Okay, naiintindihan ko." Tumango si Yezuan. Mukhang talagang sumuko na ang Ye family sa kanya. Kung hindi, hindi siya sasabihin ni Yezang na ipack ang kanyang bagahe. Ito ay dahil gusto nilang umalis siya sa Lianian City. Sa ngayon, siya ang numero 1 basura sa Lianian City. Alam ng lahat iyon. Kung umalis siya sa Lianian City, ito ay mabuti para sa Ye family. Pagkaraan ng ilang oras, nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa bagay na ito. Nang si Yezuan ay tatalikod na at papasok sa kanyang silid, biglang tumawag si Yezang, "Yezuan, huwag ka nang umalis. May isa pa, Tito, ano pong problema?" Lumingon si Yezuan. "Ganito, dati, ang pamilya ay nag-ayos ng kasal para sa iyo. Ang kasal na iyon ay sa pagitan mo at ng Lin Zuir ng Lin family. Gayunpaman, pagkatapos mong mawala ang iyong cultivation, ang Lin family ay medyo hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Yezang. Gayunpaman, naunawaan ni Yezuan at sinabing, "Uncle, ibig mo bang sabihin na gusto ng Lin family na putulin ang engagement?" "Oo, at saka, dumating na ang Lin family. Nasa main hall sila at nagdala pa ng mga regalo sa kasal." Tumango si Yezang. "Tito, naiintindihan ko. Pupunta na ako." Seryosong sabi ni Yezuan. Pinatunayan ng bagay na ito ang isa pang kasabihan. Kapag ang isang tigre ay bumagsak sa lupa, ito ay aagawin ng mga aso. Gayunpaman, ito rin ay likas ng tao. Sino ang papayag na magpakasal sa isang basura ang pinakamamahal na anak ng pamilya? Isang basurang hindi marunong magtanim. Isang basurang hindi nakayanin ng suntok at nilalaslas ang pulso para magpakamatay. Sa Lianian City, kahit ilang magsasaka ay marunong magtanim. Bagamat hindi sila malakas, mayroon pa rin silang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan. Si Yezuan ay walang espiritual na enerhiya sa sandaling ito. Hindi man lang niya kayang talunin ang isang malakas na lalaki na hindi marunong magtanim, lalo pa yung mga martial artist. Kabanata 3. Ganun ba? Namilog ang mga mata ni Yezuan. Dahil si Lin Zuir ay tinanggap bilang isang alagad ng ekspertong ito, siya ay magiging isang direktang disipulo pagkatapos pumasok sa sekta. Hindi niya kailangang magsimula sa panlabas na sekta at ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa isang panloob na disipulo ng sekta. Hindi nakakagulat na ang Lin family ay nagmamadaling putulin ang engagement. Pagkatapos ng lahat, kahit na may kakayahan ang malas na lalaking iyon, magiging above average lang siya sa Shattering Cloud sect. Mayroong maraming mga alagad na mas mabilis na Nagel Inang kaysa sa kanya. Bagamat ang kakayahan ni Lin Zuir ay bahagyang mas mababa kaysa sa malas na lalaking iyon, tiyak na namumukod tangi siyang mapili ng isang eksperto sa sekta. Agad na sinundan ni Yezuan si Yezang sa main hall. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabawasan mula sa numero 1 henyo ng Ye family hanggang sa numero 1 basura ng Lianian City. Bakit siya matatakot na mawala ng mukha kapag naputol na ang engagement? Sa sandaling ito, marami ng tao ang nakaupo sa main hall ng Ye family. Kabilang sa kanila, naruroon lahat ang 4 na matatanda ng Ye family.
Sa kabilang banda, 2 tao lang mula sa Lin family ang dumating. Ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang isa ay isang matandang lalaki. Medyo kakaiba ang atmosphere sa main hall. Wala man lang tunog. Sinundan ni Ye Zuan si Ye Zhang sa pangunahing bulwagan at agad na naging sentro ng atensyon. Ito ay dahil narito ang Lin family para kay Ye Zuan. Very good, nandito siya. Pagkapasok ni Ye Zuan sa main hall, tumanggo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Lin family. Umupo si Ye Zuan at ang kanyang tingin ay nahulog sa 2 tao mula sa Lin family. Nakita na ni Ye Zuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ang ama ni Lin Zuyer, si Lin Ming. Tungkol naman sa matanda, walang sino man sa Ye family ang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Gayunpaman, sa pananamit ng matanda, kitang-kita na hindi siya utusan. Ito ay dahil umupo siya sa tabi ni Lin Ming. Bago pa makaupo si Ye Zuan, sinabi ni Lin Ming, "Kuya Ye, naniniwala ako na alam mo na ang layunin ng pagbisita natin ngayon. Ito ang mga regalo sa kasal na ipinadala ng iyong pamilya Ye. Sa aking Lin family, Kuya Lin, alam ko." Tumanggo si Ye Zhang. "Kung ganoon, Kuya Ye, ikaw." Huminto si Lin Ming at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Naunawaan kaagad ni Ye Zhang. Tumingin siya kay Ye Zuan at sinabing, "Ye Zuan, kunin mo ang kontrata ng kasal." "Sige." Nang walang ibang salita, naglabas si Ye Zuan ng isang piraso ng papel. Ito ay ang kontrata ng kasal sa pagitan nila ni Lin Zuyer. Nang makita ang kontrata ng kasal na ito, nagliwanag ang mga mata ni Lin Ming. Ngumiti siya at sinabing, "Talagang prangka ang pamangkin. Hanggat sinira mo ang kontratang ito sa kasal, ibabalik ang mga reg along ito sa iyong Ye clan." Tumingin si Ye Zuan sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Lin Zuei at sinabing, "Maaari kong sirain ang pakikipag-ugnayan, ngunit ano?" Tumaas ang isang kilay ni Lin Ming. Maaaring may iba pang kahilingan si Ye Zuan. Ang kasal na ito ay pinalaki ng iyong pamilyang Lin. 1 buwan na lang, kaya hindi imposibleng kanselahin ito. Gayunpaman, natatandaan ko na may panuntunan para sa pagkansela ng pakikipag-ugnayan. Hindi natuloy si Ye Zuan. Alam niyang maiintindihan ni Lin Ming. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng lahat na naruroon. "Pamangkin, ang ibig mong sabihin ay doble ang regalo sa kasal." Nanlamig ang ekspresyon ni Lin Ming. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, umiling si Ye Zuan at sinabing, "Hindi, gusto ko ng 3 beses." "Ano?" Nang bumagsak ang boses na ito, nagulat ang lahat ng naruroon. Ye Zuan, talagang humihingi siya ng bahagi ng leon. "Pamangkin, hindi ka nagbibiro?" Nagtatakang tanong ni Lin Ming. "Tito Lin, mukha ba akong nagbibiro?" Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan habang nagpatuloy siya. "Sa ating Lianian City, ang reg along mapapangasawa ay hindi hihigit sa 100,000 tael ng pilak. Tio Lin, dapat mong malaman na ang kaloob na mapapangasawa na inihanda ng aking ama para sa akin noong umalis siya sa bahay ay 1,000,000 tael ng pilak. Kung gusto mong kanselahin ang pakikipag-ugnayan na ito, kailangan mong magbayad ng 3 beses sa halaga. Kung hindi, hindi ako papayag." Panipi, isa na siyang paylay. Bakit kailangan niya ng asawa? Siyempre, mas mahalaga ang paglilinang. "Ikaw," nawalan ng masabi si Lin Ming. Sa katunayan, ang regalo ng kasal na kanilang tinanggap ay masyadong mahal. Ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwang halaga. Gayunpaman, ngayong biglang humiling si Ye Zuan ng 3 beses na regalo sa kasal, iba na ito. Ito ay 3,000,000 tael ng pilak, katumbas ng 30 taon ng kita para sa isang maliit na pamilya, at kahit na higit sa 1 taon na kita para sa pamilyang Lin. "Ye Zuan, ano ang nangyayari sa iyo?" Biglang tumakbo si Ye Zhang at mahinang nagtanong. "Tio, dahil ang pamilya Lin ay nang-ahas na tanggapin ito, kung gayon dapat silang maging handa para dito," malamig na sagot ni Ye Zuan. "Kung gagawin mo ito, ilalagay mo ang pamilya Ye sa isang mahirap na posisyon," paalala ni Ye Zhang sa kanya. "Tito, huwag kang mag-alala. Kung makatanggap ako ng 3 beses ng halaga ng regalo sa kasalan, tiyak na babayaran ko ang lahat ng mga kayamanan na naubos ko nitong mga nakaraang araw." Hindi siya pinansin ni Ye Zuan at nagpatuloy. "Ikaw," si Ye Zhang ay nawalan din ng salita ni Ye Zuan. Sa harap nila, kausap ni Lin Ming ang matanda.
Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Linming at sinabing, sige, 3 beses ang halaga ng Reg Along mapapangasawa. Ang pamilyang Lin ay handang ibalik ng 3 beses ang halaga. Pagkatapos niyang magsalita, tinitigan niya ng diretso ang engagement sa kamay ni Yezuan. Uncle Lin, bago ko makita ang ibinalik na regalo sa kasal, hindi ko kanselahin ang pakikipag-ugnayan na ito, malinaw na sabi ni Yezuan. Sige. Nagdilim ang mukha ni Linming. Pagkatapos, iwinagayway ng matanda ang kanyang kanang kamay at naglabas ng isang bote ng jade. Sinabi niya, mayroong 2 essence gathering pills dito. Ang bawat tableta ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Ano? Nagulat na naman ang lahat ng naroon. Gayunpaman, hindi sila nagulat sa presyo ng essence gathering pills, kundi sa mga pamamaraan ng matanda. Isang interspatial ring. Bulalas ng isang elder ng Ye family. Ang interspatial ring ay isang napakahalagang bagay. Maaari itong mag-imbak ng daan-daang mga item sa espasyo sa loob ng ring. Ito ay napaka-maginhawa, kahit na sa buong Lianian City, o kahit na ang Shattering Cloud Sect, hindi makakahanap ng isa. Ang matandang ito ay may napakamahal na interspatial ring. Sino ba talaga siya? Maaaring ang matandang ito ay eksperto mula sa makapangyarihang sekta na iyon. Siya ba ang amo ni Lin Zuir? Akala ng lahat. Gayunpaman, sa susunod na sandali, personal nilang binawi ang haka-haka na ito. Ito ay dahil kung narito ang ekspertong ito, tiyak na narito rin si Lin Zuir. Kaya naman, nahulaan nila na ang matandang ito ay tagasunod lamang ng ekspertong iyon. Kung ang isang tagasunod ay may interspatial ring, kung gayon gaano kalakas ang ekspertong iyon. Nang makita ni Yezuan ang kakayahan ng matandang ito, nang inag ang kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Pakiramdam niya ay masyadong mababa ang kanyang presyo. Gayunpaman, dahil tinawag na ang presyo, walang saysay na pagsisihan ito. Agad siyang lumapit at kinuha ang bote ng jade. Pagkatapos, iniabot niya ang engagement sa kamay niya. Pang! Kinuha ng matanda ang engagement sa kanyang kamay. Biglang, isang malakas na alon ng espiritual na enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang kanang kamay at nabasag ang pakikipag-ugnayan sa isang iglap. Ngayon, walang kinalaman si Yezuan kay Lin Zuir. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ng una. Kung tutuusin, minsan lang niya nakilala si Lin Zu. Kabanata 4. Pwede ba akong maging matapang na tanungin ang pangalan ng senior? Inalis ni Yezuan ang bote ng jade at biglang nagtanong. Nang hindi hinintay na matapos niya ang kanyang pangungusap, sumigaw si Yezang, Yezuan, huwag kang bastos. Hehe, medyo matapang ka anak. Sinulyapan ng matandang lalaki si Yezang at sinabing, ako si Eugene, ang tagapagtanggol ng Heavenly Yuan Sect. Makalangit na Yuan Sect. Nang pumasok ang pangalang ito sa pandinig ng lahat ng naruroon, lahat sila ay natigilan. Hindi sila nagulat, ngunit namangha, dahil hindi pa nila narinig ang sektang ito. Walang balak magpaliwanag ang matanda at sinabing, anak, na ibalik na ang 3 beses na regalo sa kasal, at nasira ang kontrata ng kasal. Kung gayon, walang kinalaman si Miss Lin Zuir sa iyo. Oo, senyor, magalang na sabi ni Yezuan. Malalaman mo sa hinaharap na ang pagsira sa kontrata ng kasal na ito ay may malaking benepisyo para sa iyo, casual na sabi ni Eugene. Alam niyang hindi maiintindihan ni Yezuan, kaya't nagpatuloy siya, si Miss Lin Zuir ay tinanggap bilang disipulo ng elder ng ating Heavenly Yuan Sect. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay malalampasan pa kayong lahat. Hindi lang iyon, kahit na ang pinuno ng lugar na ito, ang Shattering Cloud Sect, ay maaaring hindi maihahambing sa kanya. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng maraming manliligaw si Miss Lin Zuir. Kung alam nilang may marriage contract si Miss Lin Zuir, not to mention your Ye family, pati ang Lianian City ay masisira. Nang matapos magsalita ang matanda, huminga ng malalim ang lahat. Ano ang background ng Heavenly Yuan Sect? Hindi kaya ito ay mas malakas kaysa sa Profound Sun Empire? Sige, nasira na ang marriage contract. Hindi na ako mananatili dito. Tumayo ang matanda at naghanda ng umalis. Kinuyam din ni Yezuan ang kanyang mga kamao at sinabing, Colum, Senior. Haha, Colum na, hindi na tayo magkikita. Tumawa ang matanda at sinabing, narinig ko ang tungkol sa iyo. Bigla kang nawala ang lahat ng iyong cultivation at naging lumpo.
Bagamat mayroon akong mga mahalagang elixir sa aking interspatial ring na makakatulong sa iyo na mabawi, ang mga elixir na ito ay lubhang mahalaga. Bukod dito, ang iyong kakayahan ay matatagpuan sa lahat ng dako sa Shattering Cloud Sect. Sa aking Heavenly Yuan Sect, hindi mo maihahambing sa isang alagad na disipulo. So, hindi na tayo magkikita. Panipi. Oh, Senyor, paano ka nakakasigurado? Biglang tumangala si Yezuan. Siyempre sigurado ako. Sa tingin mo makakarating ka pa sa Heavenly Yuan Sect ko. Lumingon ang matandang lalaki at tumingin kay Yezuan. Kung gayon, Senyor, mangyaring maghintay at tingnan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Matapos tanggapin ang bote ng Soul Amassing Pills, nagkaroon siya ng malakas na premonition na sa pagkakataong ito, tiyak na mababawi niya ang kanyang cultivation base. Ito ay dahil nang lumitaw ang Spirit Gathering Pill, ang gintong bola sa kanyang dantian ay nanginginig ng husto. Bagaman hindi mataas ang iyong kakayahan, ang iyong pagkatao ay ayon sa gusto ko. Sige, kung makapunta ka sa Heavenly Yuan Sect, tatanggapin kita bilang isang direktang disipulo. Casual na sabi ni Eugene bago niya iwinagayway ang kanyang manggas at umalis. Ang ama ni Lin Zuyer, si Lin Ming, ay sumunod na malapit sa likuran, na iwan ang isang grupo ng mga natulala na miyembro ng Ye family. Hindi nila inasahan na ang matanda ay napakadali at nakikipag-chat pa kay Yezuan. Kung talagang maabot ni Yezuan ang Heavenly Yuan Sect, tutuperan ng matandang lalaki ang kanyang pangako at tatanggapin si Yezuan bilang kanyang kahalili na disipulo. Gayunpaman, posible ba ito? Si Yezuan ay walang anumang cultivation base sa ngayon. Kahit na mabawi niya ang kanyang cultivation base, maaari lang siyang makapasok sa Shattering Cloud Sect ng higit pa. Ang Heavenly Yuan Sect ay 100 beses na mas malakas kaysa sa Shattering Cloud Sect. Walang nakakaalam kung nasaan ito, kaya hindi makikilala ni Yezuan ang matanda. Pagkaalis ng matanda at ni Lin Ming, tumalikod si Yezuan at sinabi kay Yezang, "Uncle, kunin mo itong mga regalo sa kasal bilang kabayaran ko. At saka, kung hindi ko mabawi ang aking cultivation base, tiyak na itatalaga mo ako sa ibang lungsod o bayan. Sa halip, bakit hindi mo ako hayaang umalis sa Ye family ng mag-isa? Iwan ang kayong pamilya." Hindi makapag-react si Yezang saglit. Oo, umalis ka sa Ye family. Sa madaling salita, ako, si Yezuan, ay hindi na miyembro ng Ye family sa Lianian City. Tumango si Yezuan. Anong sabi mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Yezang. Hindi siya makapaniwala na masasabi ni Yezuan ang ganoong bagay. Tito, sabi ko gusto ko nang umalis sa Ye family. Taos puso akong umaasa na pagbibigyan mo ako. Naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao na may seryosong mukha. Ikaw, itinuro ni Yezang si Yezuan na tahimik sandali. Ngayong nakakuha na si Yezuan ng 2 mahalagang Spirit Gathering Pills, bigla niyang gustong umalis sa Ye family at magtatag ng sarili niyang pamilya. Mabilis na nabuo ang bagay na ito kaya hindi siya makapag-react. Fine. Nang hindi hinintay na magsalita si Yezang, isang elder ng Ye family sa gilid ay mahigpit na nagsabi, "Sumasang-ayon ako. Pumayag din ako. Since this brat wants to establish his own family, then let him be. After all, wala naman tayong magagawa para baguhin ang sitwasyon." Tumango ang isa pang matanda. Tama, natatakot ako na ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay hindi makayanan ang negosyo ng pamilya. Hayaan mo na siya. Pumayag din ang pangatlong matanda. Sa Ye family, mayroon lamang 5 tao sa pinakamataas na antas ng paggawa ng desisyon. Sila ay si Yezang at ang 4 na matatanda. Kung may malaking nangyari, magtitipon sila para pag-usapan ito at pagkatapos ay iboto ito. Ngayong pumayag na ang 3 matatanda, kahit na tinanggihan ito ni Yezang at ng natitirang elder, wala itong silbi. Maraming salamat sa 3 elder sa pagtupad sa aking hiling. Simula ngayon, ako, si Yezuan, ay walang kinalaman sa Ye family sa Lianian City. Ngayon, lilipat na ako sa Ye family. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa 3 matatanda at pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa oras na ito, biglang sinabi ng pang-4 na matanda, "Kakaiba ang mga kilos ng brat na ito. Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin niya ay may pagkakataon siyang mabawi ang kanyang lakas. Paano ito posible? Sa 3 araw na ito,
halos 1,000,000 pilak ang naubos niya sa kultibasyon ng mga mapagkukunan. Walang anumang palatandaan na siya ay gumaling. Paano siya makakabawi sa 1-2 milyong pilak lamang? Malamang may sama ng loob ang brat na to. Nung kailangan namin siya, inalagaan namin siya. Ngayong nawala na ang cultivation niya, pinalayas namin siya. Siguradong may hinahawakan siya. Don't tell me that we have to continue investing in him to recover his strength. Hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ng matandang iyon? Panipi, tama. Ang ibig sabihin ng elder na iyon ay mababawi ni Yezuan ang kanyang lakas, ngunit kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Ang presyong ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng ating Ye family. Ang 2 spirit gathering pills lamang ay tiyak na hindi sapat para mabawi ang kanyang lakas. Nakinig si Ye Zhang sa usapan ng 4 na matatanda at walang magawang bumantong hininga. Si Yezuan ay pamangkin niya. Anak siya ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit na ang kanyang nakababatang kapatid ay umalis sa Ye family sa loob ng ilang taon at hindi pa nakakabalik. Pagkatapos umalis sa pangunahing bulwagan ng Ye family, si Yezuan ay direktang bumalik sa kanyang tirahan. Ngayong siya ay inabandona ng Ye family, wala nang silbi para sa kanya na manatili sa Ye family. Agad niyang sinimulan ang pag-impake ng kanyang bagahe. Sa oras na ito, isang magandang figure ang biglang sumulpot. Young Master, bakit ka nag-iimpake? Kabanata 5, Liu Ye, gusto kong lumabas at hanapin ka. Mag-impake ka na rin. Aalis na tayo sa Ye clan. Sabi ni Yezuan kay Liu Ye. Aalis sa Ye clan. Bakit? Hindi naintindihan ni Liu Ye at nagtatakang nagtanong. Hindi ako makapag-cultivate ngayon dahil ayaw sa akin ng Ye clan. Liu Ye, gusto mo bang umalis kasama ko? Tumigil si Yezuan sa kanyang ginagawa. Si Liu Ye ay dinala ng kanyang ama. Noong panahong iyon, siya ay bata pa at si Yezuan ay 3 taong gulang pa lamang. Lumaki silang magkasama at sobrang close. Gayunpaman, itinuring ni Yezuan si Liu Ye bilang kanyang sariling kapatid at gayon din si Liu Ye. Natigilan si Liu Ye nang marinig niya ang mga salita ni Yezuan. Agad na bumuhos ang mga luha sa malalaking mata niya habang umiiyak. Bakit ganito ang patriarch at ang iba pa? Ganito na si Young Master, pero itinataboy pa rin nila si Young Master. Si Yezuan ay walang magawa. Si Liu Ye ay naging napaka-masunurin mula pa noong siya ay bata pa. Gayunpaman, mayroon siyang maliit na kapintasan, na kung saan ay mahilig siyang umiyak. Nang walang ibang pagpipilian, lumapit siya at hinaplos ang buhok ni Liu Ye. Hindi, ako ang gustong umalis. Liu Ye, may tiwala ka ba sa akin? Oo. Masunerang tumanggaw si Liu Ye. Then let's go. I promise you na makikiusap sila na bumalik ako. Mataimtim na sabi ni Yezuan. Young Master, may tiwala ako sa iyo. Pinunasan ni Liu Ye ang kanyang mga luha at tumingin kay Yezuan gamit ang malabo niyang mga mata. Biglang napalitan ng ngiti ang luha niya. Then go pack up. Kung babalik sila sa sinabi nila, hindi na tayo makakaalis. Dahan-daang kinurot ni Yezuan ang maliit na mukha ni Liu Ye at ngumiti. Sige, pupunta na ako. Tumanggo si Liu Ye at umalis ng mabilis hanggat kaya niya. Pinanood siya ni Yezuan na umalis at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. He muttered, sana maging kapaki-pakinabang ang 2 energy gathering pills na ito. Kung hindi, makakaasa na lang tayo sa 10,000 tael na ito sa buong buhay natin. Itinuring siyang mayaman noon. Ngunit sa nakalipas na 3 araw, gumastos siya ng maraming pera. Sa oras na ito, 10,000 tael na pilak na lang ang natitira niya pagkatapos ng 2 energy gathering pills. Gayunpaman, sapat na ang 10,000 tael ng pilak para silang dalawa ay mamuhay ng ordinaryong buhay. Mabilis na natapos ni Liu Ye ang pag-iimpake at hindi masyadong nagdala si Yezuan sa kanila. Nagdala silang dalawa ng isang bag bawat isa at umalis sa Ye clan. Sa daan, maraming miyembro ng Ye clan ang nakakita sa kanila. Hindi magtatagal bago kumalat ang balitang ito. Bago umalis sa pamilya Ye, nagplano si Yezuan saglit. Mayroon na silang 10,000 tael ng pilak, at ang isang ordinaryong inn ay hindi na kailangan ng kahit isang tael ng pilak upang manatili ng isang araw. Gayunpaman, para sa kaganhawahan, direktang bumili si Yezuan ng isang maliit na bahay sa halagang 100 tael ng pilak. 2 lang sila kaya hindi na nila kailangan ng malaking tirahan.
Kailangan lang nila ng lugar na matutuluyan. Pagkatapos noon, binigyan ni Yezuan si Lear ng pilak at sinabihan siyang lumabas at bumili ng mga kailangan. Samantalang siya, nanatili siya sa bahay at naghanda upang subukang muli. Tuldok 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 tuldok. Isang energy gathering pill na nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Tingnan ko ang mga epekto nito. Nagbuhos si Yezuan ng isang tableta at ibinulsa ito sa kanyang bibig. Nilunok niya ito nang hindi ngumunguya. Wala siyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, kaya hindi siya maaaring makatulong sa pagpipino. Kaya lang niyang hintayin ang energy gathering pill na matuno ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Yezuan ang init sa kanyang katawan. Pagkatapos, isang bakas ng espiritual na enerhiya ang ginawa. Agad niyang ginamit ang martial arts ng Ye Clan at nagsimulang pinuhin ang energy gathering pill. Parami ng parami ang espiritual na enerhiya na ginawa. Sa pagkakataong ito, natutunan ni Yezuan ang kanyang leksyon. Hindi niya hinayaang damaloy ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian. Sa halip, hinayaan niyang umikot ito sa kanyang katawan. Dati, tuwing mayroon siyang espiritual na enerhiya, agad niya itong iniimbak sa kanyang dantian. Naging sanhi ito ng espiritual na enerhiya na hinihigop ng gintong bola. Ngayon, hanggat patuloy niyang ginagamit ang kanyang martial arts, patuloy siyang makakagawa ng espiritual na enerhiya. Pagkaraan ng halos 10 minuto, naramdaman ni Yezuan ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya na umiikot sa kanyang katawan. Karamihan sa mga ito ay dahil sa energy gathering pill. It's about time. Sige, tingnan natin kung magkano ang kaya mong i-absorb. Tinansya ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, kinokontrol niya ang espiritual na enerhiya at dahan-dahang inipon ito sa kanyang dantian. Ang bawat energy gathering pill ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Napakahalaga nito. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ngayon ay malamang na ilang beses na higit pa kaysa noong siya ay nasa pinakamataas na antas. Siyempre, hindi kanya ang espiritual na enerhiyang ito. Kaya lang na-absorb ng energy gathering pill ang yuan qi ng langit at lupa. Pagkaraan ng ilang panahon, ang espiritual na enerhiyang ito ay mawawala. Sa makatuwid, ang energy gathering pills ay karaniwang ginagamit para sa mga tagumpay. Higit pa rito, ginamit lamang ito ng mga martial artists sa itaas ng ika-6 na baitang ng martial path. Pagkatapos ng 3 araw ng tuloy-tuloy na kabiguan, naisip ni Yezuan ng kaunti. Ang gintong bola sa kanyang dantian ay parang isang napakalalim na hukay, na patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, nais niyang punan ang gintong bola ng sabay-sabay. 1 ika-10, 2 ika-10, 3 ika-10, ang espiritual na enerhiya ni Yezuan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang dantian at pagkatapos ay hinihigop ng gintong bola. Kinabahan siya ng gusto at handa na siyang uminom ng pangalawang energy gathering pill. Gayunpaman, nang ang kalahati ng espiritual na enerhiya ay nasisipsip, ang gintong bola sa kanyang dantian ay biglang nanginig. Ito ay gumagalaw, ito ay gumagalaw. Hindi mapakali si Yezuan dahil ito ang pangalawang pagkakataon sa loob ng 3 araw na nanginig ang gintong bola. Ang unang pagkakataon ay noong natanggap niya ang 2 energy gathering pills. Ika-6 na ika-10, ika-7 ika-10, nang maubos ang 70% ng espiritual na enerhiya, muling nanginig ang gintong bola. 8 ika-10, 9/10, nanginginig na naman ang gintong bola. Tuwang-tuwa si Yezuan. Kinokontrol niya ang huling 10% ng espiritual na enerhiya at inipon ito sa kanyang dantian. Kasabay nito, naghanda siyang uminom ng pangalawang energy gathering pill. Nang ang huling 10% ng espiritual na enerhiya ay natipon sa kanyang dantian, ang gintong bola sa kanyang dantian ay biglang nanginig muli. Sa pagkakataong ito, ang panginginig ay ang pinakamarahas na nangyari. Sigaw ni Yezuan. Pakiramdam niya ay natusok ng karayom ang kanyang dantian. Ito ay nasusunog na mainit. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mga kilay ay biglang lumuwag. Ito ay dahil napagtanto niyang may mga pagbabago sa kanyang katawan. Nagsisimula ng bumawi ang aking kaharian.
Hindi napigilan ni Yezuan na mapaiyak sa gulat. Tiniis niya ang sakit at nagpahayag ng isang ngiti. Hindi binaygo ng langit ang mga tapat. Sa wakas ay nagsisimula na siyang mabawi ang kanyang lakas. Martial Path Level 1, Martial Path Level 2, Martial Path Level 3, Martial Path Level 4. Sa orihinal, si Yezuan ay nasa maagang yugto ng Martial Path Level 4. Gayunpaman, nalampasan na niya ang threshold na ito at naabot na niya ang gitnang yugto ng Martial Path Level 4. Bukod dito, tumataas pa rin ito. Anong nangyayari? Nadagdagan ang lakas ko. Medyo nalito si Yezuan. Kabanata 6. Paano ito posible? Ano ang nangyayari? Baka biglang sumabog ang espiritual na enerhiyang hinigop ng gintong bola. Ang kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan. Kapag naisip niya ito, posible talaga. Noong nakaraan, nakakonsumo siya ng halos 1,000,000 tael ng pilak. Ngayon, sa pagdaragdag ng Spirit Gathering Pill, posible para sa kanya na tumalo ng 2 antas. Pagkatapos ng lahat, ang Spirit Gathering Pill ay isang tableta na ginamit upang masira ang ika-6 na yugto ng Martial Path. Heavens, the 5th stage of the Martial Path. I'm actually a 5th stage martial artist. Ano itong Golden Ball? Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa kanyang katawan ay naging matatag at ang kanyang paglilinang ay naging matatag sa unang bahagi ng ika-5 yugto ng Martial Path. Pakiramdam niya ay hindi ito maisip. Masyadong biglaan ang lahat at hindi siya handa sa pag-iisip. Sa orihinal, wala siyang espiritual na enerhiya. Pero ngayon, hindi lang niya nabawi ang kanyang lakas, ngunit nakalusot din siya sa ika-5 yugto ng Martial Path. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Yezuan. Kung tutuusin, umakyat na siya mula sa kailaliman ng basura hanggang sa rurok ng mga henyo. Bukod dito, mas malakas siya kaysa sa ibang mga henyo. Isang 15 taong gulang na pang-4 na yugto ng martial artist ang numero 1 henyo sa Ye Clan. Tapos, sa kanyang kasalukuyang 5th stage martial artist, hindi ba siya ang numero 1 sa Lianian City? Kailangang malaman ng isa na ang ika-10 yugto ng Martial Path ay pahirap ng pahirap. Sa kasaysayan ng Lianian City, 17 taong gulang ang pinakabatang nakalusot sa unang bahagi ng ika-5 yugto ng Martial Path. Gayunpaman, 15 taong gulang pa lamang si Yezuan. Nauna siya ng 2 taon sa kanyang kalaban. Unlucky brat, since I've transmigrated into you, I'll live well in your place. Palihim na sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Sa sumunod na sandali, walang magawa siyang umiling at bamulong, pero, ano ang pinagmulan nitong gintong bola? Bakit nasa dantian ko pa rin? Bakit hindi nito inayos ang dantian ko? Ang dantian ay kung saan iniimbak ng mga martial artist ang kanilang espiritual na enerhiya. Kung may butas sa dantian, ang espiritual na enerhiya ay tatagas. Kahit na ang mga meridian at iba pang mga lugar ay maaaring mag-imbak ng espiritual na enerhiya, ito ay maliit pa rin. Ang lahat ng mga meridian na pinagsama-sama ay malamang na hindi kahit isang ika-5 bahagi ng dantian. Tulad ng pagkagulat ni Yezuan, isang matinding sakit ang sumabog mula sa kanyang dantian. Ang sakit na ito ay tumagal ng higit sa 10 segundo. Pagkatapos, isang serye ng mga kakaibang tunog ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ding! Ang Devo-Uring System ay sumanib sa dantian. Ang Devo-Uring System ay matagumpay na na-activate. Paunang pagtuklas ng kalusugan ng host. Ding! Banayad na pinsala. Pagsisimula ng paggamot. Tapos na ang paggamot. Habang nawala ang mga kakaibang tunog na ito, nawala ang matinding sakit na nararamdaman ni Yezuan. Sa oras na nag-react si Yezuan, napagtanto niya na ang kanyang dantian ay nawala at napalitan ng gintong bola. Anong nangyayari? Bakit wala na ang dantian ko? Laking gulat ni Yezuan na halos malunok niya ang kanyang dila. Dati, nasa kanya pa rin ang kanyang dantian, ngunit dahil nasira ito, hindi niya nagawang mag-imbak ng espiritual na enerhiya. Ngayon, wala na ang buong dantian niya, napalitan ng gintong bola. Kasabay nito, pagkatapos mawala ang kanyang dantian, ang nakuhang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay muling hinigop ng gintong bola. Huwag mong i-absorb. Ayokong maging normal na tao muli, sigaw ni Yezuan. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto ang isang problema. Parang hindi bumaba ang level niya. Maaaring ang gintong bowl ang ito ay ang aking dantian,
at ang aking espiritual na kapangyarihan ay maiimbak dito sa hinaharap. Ang kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan. Kumunat ang noo niya. Sa katunayan, isang bakas ng espiritual na enerhiya ang damaloy mula sa gintong bola. Ito talaga ang kanyang dantian, isang gintong dantian. Gayunpaman, ano ang pagkakaiba ng isang dantian na nabuo ng isang gintong bola at isang normal na dantian? Biglang naisip ni Yezuan ang isa pang problema. Malinaw na narinig niya ang kakaibang tunog kanina lang. The Devo-Uling system and the dantian fused. What the hell is this Devo-Uling system? Could it be this golden ball? Biglang ipinakita ni Yezuan ang hitsura ng realisasyon. Ito kaya ang pakinabang ng kanyang transmigrasyon. Sa sandaling iyon, sumigaw siya sa kanyang isipan, sistema ng lumalamon. Tama, may kakaibang bagay na lumitaw sa kanyang isipan. Kadalasan, pagkatapos ng transmigrasyon, magkakaroon ng mahiwagang pamamaraan o sistema ng paglilinang. Mukhang hindi naman masama ang swerte ko. Hindi naman ako totoong basura, pero sa loob ng ilang panahon ay ilulubog ako dito. Kaya ito ang pakinabang ng aking transmigrasyon. Ang gintong bowl ang ito ay ang sistema ng paglamon. Panipi, nagulat si Yezuan. Pagkatapos niyang basahin ang paglalarawan ng Devo-Uling system, itinaas niya ang kanyang kilay at nagpatuloy sa pag-ungol, magandang bagay, talagang magagandang bagay. Talagang maaari nitong lalamunan ang lahat ng bagay at gawing espiritual na kapangyarihan. Ito ay mas madali kaysa sa paglilinang. Tulad ng iminungkahing pangalan, ang Devo-Uling system ay umasa sa paglamon upang mapabuti. Marami pa ring katanungan si Yezuan sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Bumangon siya sa kama at ginamit ang kanang kamay sa pagpulot ng flower vase sa mesa. Ang paglamon sa item na ito ay magbubunga ng 0 na benepisyo. Kinukumpirma ba ng host na lalamunan ang item na ito? Tumatak sa isip niya ang pangungusap na ito. Magbigay ng 0 na benepisyo. Si Yezuan ay medyo walang magawa. Ito ay malinaw na diskriminasyon. Paano kung ito ay isang flower vase? Wala bang silbi ang isang flower vase? Confirm. Sagot ni Yezuan sa kanyang isipan. Mali ang poster ng host. Hindi makalamon. Nag-prompt ang system. Mali ang poster. Gusto mo talagang lunukan ko. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Tapos, dinala niya talaga sa bibig niya yung maliit na flower vase. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang bibig at huminga ng malalim. Isang kakaibang bagay ang biglang nangyari. May nakita siyang itim na enerhiya na bumabalot sa flower vase. Pagkatapos, mabilis na lumiit ang flower vase at diretsyong sinipsip sa kanyang bibig. Si Yezuan ay halos mamatay na sa takot. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang lalamunan at umubo ng marahas ng 2 beses. It can't be. Nilunok ko talaga yung flower vase. Matuno kaya, labis na nabigla si Yezuan. Kung gagawin niya ang hakbang na ito, tiyak na magugulat ito sa buong mundo. Kahit na ito ay nilalaro ng 10 beses na mas mabagal, walang sino man ang makakakita ng anumang mga pahiwatig. Sa sandaling ito, muling tumunog ang system prompt sa kanyang isipan. F***this Chinese rural dog. Wala talaga itong naibigay sa akin. Mukhang kailangan kong lumamon ng ilang pills o iba pang mahahalagang bagay. Biglang naalala ni Yezuan na mayroon pa siyang spirit gathering pill na nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Agad niya itong itinapat sa kanyang bibig at sinabi sa kanyang isipan, lamon. Ang spirit gathering pill ay lumiit tulad ng flower vase at sinipsip sa bibig ni Yezuan. Ang host ay matagumpay na nak-e ng isang spirit gathering pill. Nakatanggap ka ng isang Devo-Uling point. Ang spirit gathering pill ay matagumpay na nilamon at naging isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya na ibinalik kay Yezuan. F***, ang isang spirit gathering pill ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Higit pa rito, ito ay kadalasang ginagamit ng isang martial artist sa ika-6 na yugto ng martial path para makalusot. Pero ngayon, hindi man lang ako binibigyan ng kahit isang antas. Si Yezuan ay walang magawa. Tinansya niya na kakailanganin niya ng kahit isa pang spirit gathering pill para makapasok sa 5th stage ng martial path. Kabanata 7. Gayunpaman, nagkaroon ng pakinabang dito. Hanggat may magagandang bagay na lalamunan, maaari siyang mag-level up ng walang limitasyon.
Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mabilis na paglusot at pagngangalit. Speaking of which, nagkaroon na ng bagong termino, which was devouring points. Devouring points. Ano ang devouring points? Tanong ni Yezuan sa kanyang isipan. Ang spirit gathering pill na kakainom lang niya ay nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak. Napakahalaga nito, ngunit nagbigay lamang ito sa kanya ng 1 punto. Ano ang gamit ng mga puntong ito? Maaaring ipagpalit ang mga naglalaman sa martial arts, bloodlines, armas, kayamanan, at iba pa. Bago pa makapagtanong si Yezuan, isang listahan ang lumitaw sa kanyang isipan. Tiningnan niya ito ng mabuti at nalaman niyang 1 puntos lang ang kailangan ng rank 5 martial arts. Umuungal na kamao ng tigre, falling goose kick, thunderclap sword style. Hindi mapigilan ni Yezuan na bamulong. Ang lahat ng martial arts na nakita niya ay rank 5 martial arts, at bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 tael ng pilak. System, paano ako makakakuha ng mga nakakalamon na puntos? Tanong ni Yezuan. Ang paglamon ng ilang mahahalagang bagay ay magbibigay sa host ng mga nakakalamon na puntos. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kakainom lang niya ng isang spirit gathering pill na nagkakahalaga ng 1,000,000 tael ng pilak at nakatanggap ng isang paglamon. Kung ipinagpalit niya ang puntong ito para sa martial arts at tinuruan sila, kikita siya ng malaking pera. Pagkatapos, maaari siyang bumili ng spirit gathering pills para mag-level up. Hindi ba siya magiging invincible? Ngunit sa sumunod na sandali, may naalala siya. Kahit na ang rank 5 martial arts ay mahalaga, kailangang mayroong isang tao na kayang bayaran ito. Sa Lianian City, maliban sa 4 na malalaking pamilya, sino ang makakapaglabas ng daan-daang libong tael ng pilak ng sabay-sabay? Buntong hininga, napailing si Yezuan sa pagkabigo. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ang mga naglalaman na puntos ay hindi lamang maaaring gamitin upang ipagpalit sa martial arts, kundi pati na rin ang mga table tasks, armas, at kayamanan. Sa kanila, isang segment na tinatawag na bloodline ang nakaakit ng atensyon ni Yezuan. Beast King Bloodline, Top Tier Bloodline. Maaaring magpasuko ang mga hayop at lubos na magpapataas ng pisikal na lakas. Blood Kindred Bloodline, Top Tier Bloodline. Maaaring ubusin ang dugo ng iba para lumaki. Maaaring mag-transform sa isang paniki. Maaaring sumailalim sa The Embrace. Moonlight Werewolf Bloodline, Top Tier Bloodline. Lubos na nagpapataas ng pisikal na lakas. Maaaring mag-transform sa isang werewolf. Naligo sa liwanag ng buwan para tumaas ang kapangyarihan. Deep Sea Jiao Dragon Bloodline, isang top-notch bloodline. Lubos na nagpapataas ng lakas ng pisikal na katawan ng isang tao, na nagpapahintulot sa isa na mag-transform sa isang Jiao Dragon. Golden Titan Bloodline, isang top-class na bloodline. Lubos na nagpapataas ng lakas ng pisikal na katawan ng isang tao, na nagpapahintulot sa isa na mag-transform sa isang Titan. Sa pagtingin sa mga bloodline na ito, nabigla si Yezuan kaya hindi siya nakaimik. Gayunpaman, sa itaas ng mga top-notch na bloodline na ito, mayroong mas mataas na grade na divine bloodlines, gaya ng Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, at Unicorn. Bukod doon, nakita rin niya ang Divine Battle Bloodline, ang Demon King Bloodline, ang Daloo Golden Immortal Bloodline, at iba pa. Mayroong hindi bababa sa libo-libo sa kanila. Nang makita ni Yezuan ang presyo ng mga bloodline na ito, siya ay nasilaw. Ang nakita lang niya ay maraming zero. Hindi na siya naglakas loob na tumingin pa at mabilis na nag-click sa Elementary Bloodline section. Windseeking Leopard Bloodline. Pinapataas ang bilis ng pagtakbo. Low-grade Bloodline. 100 Beasts Bloodline, nagpapataas ng lakas ng katawan at nagtataglay ng lakas ng 100 hayop. Low-grade Bloodline. Ang Centauria Bloodline ay nagpapataas ng kakayahan sa pagbawi at kaligtasan sa pagkalason. Mga low-grade na Bloodline. Mayroong maraming mababang uri ng mga Bloodline. Gayunpaman, hindi kayang bayaran ni Yezuan ang alinman sa mga ito dahil mayroon lamang siyang isang DevR points. Mukhang kailangan kong kumain ng mas maraming magagandang bagay. Medyo nalungkot si Yezuan. Napakaganda ng mga bloodline na ito. Kung mayroon siyang 100 Beasts bloodline ngayon, malamang na sumuntok siya sa pader ng isang suntok.
Hindi rin masama ang Centauri bloodline. Ito ay immune sa lason at hindi siya dapat mag-alala tungkol sa pagkalason sa hinaharap. Habang iniisip ni Yezuan kung paano mag-level up, biglang, isang figure ang nagtulak sa pinto ng courtyard at pumasok. Logically speaking, hindi dapat nakabalik si Liuir ng ganoon kabilis. Gayunpaman, talagang si Liuir ang bumalik. Gayunpaman, may mali kay Liuir. Young Master. Pagkapasok ni Liuir, sinadya niyang higpitan ang kanyang damit at mahinang tumawag. Bagamat hindi pa matagal na kilala ni Yezuan si Liuir, nakikita niya ang ilang mga pahiwatig. Parang kakaiyak lang ni Liuir. Bukod dito, marumi ang mga damit ni Liuir at may mga bahagyang pasa sa kanyang katawan. Halata namang nabugbog siya, kaagad tumakbo si Yezuan at hinawakan si Liuir. Anong nangyari? Sinong bubuli sa'yo? Walang tao. Hindi sinasadyang nahulog ako nang pumasok ako, nagmamadaling umiling si Liuir. Kalokohan. Tell me, sino nanakit sa'yo? Umirap si Yezuan at itinaas ang kwelyo ni Liuir. Totoo nga, may mga gasgas sa balikat niya. Para silang ginawa ng mga kuko ng babae. Paano siya maniniwala sa kalokohan ni Liuir? Halatang may mga gasgas siya sa katawan. Hindi naman siguro siya nasimot ng bato, di ba? Galit na galit din siya dahil itinuring niya si Liuir bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Paano siya mananatiling kalmado kapag ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay binubuli? Liuir, sabihin mo sa akin. Malamig ang ekspresyon ni Yezuan. Si Liuir, nakakaiyak lang, ay naramdaman din ang galit na dagandong ni Yezuan. Gayunpaman, nang maalala niya ang nangyari, agad na bumuhos muli ang kanyang mga luha at isinubsob niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yezuan. Kanina lang lumabas si Liuir para pumili ng isang piraso ng tela para gawing kamiseta ng Young Master. Sino ang nakakaalam na makakasalubong ko si Chenmei sa daan? Sinabi niya na ang Young Master ay isang walang kwenta. Galit na galit si Liuir, kaya sumagot ako, sabi ni Liuir na may luhang umaagos sa kanyang mukha. At pagkatapos, lalong nanlamig ang ekspresyon ni Yezuan. At pagkatapos ay sinaktan niya ako, pinunit ang aking damit, at itinapon pa ang aking mga damit sa mga lansangan, nauutol na sabi ni Liuir. Ano? Nang marinig niya ito, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Agad niyang tinanong, itong Chenmei ay napaka-bold. Sino siya? Pinunasan ni Liuir ang kanyang mga luha. Siya ang lingkod ng Young Master ng pamilya Chen, si Chen Song. Chen Song, may impresyon si Yezuan sa taong ito. Ang Chen Song na ito ay mas matanda sa kanya ng 2 taon at nasa kalagitnaan ng ika-4 na baitang ng martial path. Siya ay maaaring ituring na isang nangungunang figure. Nandoon din itong Chen Song. Tanong muli ni Yezuan. Bahagyang tumango si Liuir. Nang binatukan ako ni Chenmei, kumakain siya sa itaas ng Drunken Immortal Restaurant. Buti na lang at dumaan ang mga city guard. Kung hindi, okay, naiintindihan ko. Pinigilan ni Yezuan ang galit sa kanyang puso at marahang hinaplos ang buhok ni Liuir. May kabuoang 4 na nangungunang pamilya sa Lianlian City. Bukod sa pamilyang Ye at Lin, naroon din ang pamilya Chen at ang pamilya Wu ng City Lord's Mansion. Ang lakas ng pamilya Chen ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, kahit na ganoon, kinailangan ni Yezuan na bumawi sa kanila. Young Master, huwag kang pumunta. Ikaw ay, medyo nag-aalala si Liuir. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, marahang hinaplos ni Yezuan ang kanyang buhok at sinabing, okay lang. Nabawi ko na ang aking lakas. Higit pa rito, ang aking paglilinang ay mas malalim. Young Master, ang iyong dantian, nanlaki ang mga mata ni Liuir sa gulat. Kabanata 8. Para kay Yezuan, ang pananakot kay Liuir ay kapareho ng pang-aapi sa kanya. Siya ay nanumpa na siya ay maghihiganti at magbabayad ng doble. Agad siyang lumabas ng restaurant at naglakad patungo sa Drunken Immortal Restaurant. Narinig niyang mahilig kumain si Chen Song sa restaurant. Kung walang aksidente, dapat niyang mahanap ang restaurant. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yezuan sa restaurant na tinatawag na Drunken Immortal Restaurant. Bago siya pumasok ay narinig niya ang malakas na tawanan na nagmumula sa ikalawang palapag. Nakita na ni Yezuan si Chen Song noon, kaya nakilala niya ang kanyang boses. Ang malakas na tawa ay kay Chen Song.
Gayunpaman, ang taong nakikipag-usap kay Chen Song ay may boses na pamilyar kay Ye Zuan. Ang taong ito ay talagang anak ni Ye Zhang at pinsan din ni Ye Zuan, si Ye Kai. Ang Ye Kai na ito ay kaedad ni Chen Song, ngunit siya ay nasa unang bahagi lamang ng ika-4 na yugto ng martial path. Itong si Ye Kai, kailan siya nakipag-ugnay kay Chen Song? Nagulat si Ye Zuan at umakyat sa itaas. Ang ikalawang palapag ng Drunken Immortal Restaurant ay napuno ng mga pribadong silid. Sinundan niya ang boses, ngunit bago siya pumasok, narinig niya ang boses ni Chen Song na nagmumula sa loob. Hahaha, sinong mag-aakala na pagkatapos ng basurang iyon ay nawasak ang dantian ni Ye Zuan, agad na pinutol ng Lin family ang engagement. Ang maldita na matandang iyon na si Lin Ming, noong araw na dumating ang tatay ko para mag-propose ng kasal, hindi niya talaga siya pinansin. Panipi, hindi ko rin inaasahan. Nawalan ng kultibasyon ang malas na lalaking iyon na si Ye Zuan. Gayunpaman, ang Lin Sui na iyon ay medyo misteryoso. Nabalitaan ko na napakaganda niya. Kung mapapangasawa ko siya, siguradong magaan ang pakiramdam ko. Buntong hininga, Kuya Ye, mag-ingat ka. Siya ay tinanggap na bilang isang disipulo ng isang misteryoso at makapangyarihang sekta. Ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan. Ano ang kinatatakutan mo? Nabalitaan ko na umalis na si Lin Sui sa Lianian City. Natatakot ka ba na marinig niya ang tungkol dito? Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Pag-usapan natin ang basurang iyon Ye Zuan. Kuya Ye, maaaring hindi mo alam, ngunit noong narito pa si Kuya Ye, nakita ng aking alipin na babae ang kanyang aliping babae at pinahiya ito. Kung hindi dahil sa mga bantay ng lungsod, hinubera na sana ang babaeng aliping iyon. Sa totoo lang, ang swerte ni Ye Zuan sa basurang iyon ay napakaganda. Sa totoo lang ay may napakagandang maid siya, at hindi niya alam kung paano ito pahalagahan. Kung ako yun, matagal ko na siyang sinira. Bago natapos ni Chen Song ang kanyang mga salita, si Ye Zuan, na nasa labas ng silid, ay hindi na makaupo pa. Diretso niyang sinipa ang pinto. Klang! Hindi nakayanan ng pinto ang isang sipa mula sa isang magsasaka ng ikalimang yugto ng martial path. Agad itong bumagsak at nabasag sa dining table. How dare you? Sinota, si Chen Song, na nasa pribadong silid, ay tumalon mula sa kanyang upuan. Pero bago pa man siya makapag-react ay may nakita siyang taong sumugod sa kanyang harapan. Pagkatapos, hinawakan ng isang tao ang kanyang lalamunan gamit ang isang kamay at itinaas siya. Sino ang napakalakas ng loob na sakalin ang young master ng Chen family? Nagulat si Ye Kai. Nang lumakad siya sa gilid at nakita ang profile sa gilid ng tao, bamuka ang bibig niya ng napakalawak na maaaring ilagay ng isa ang isang itlog sa loob nito. Hindi ba't ang taong sumugod sa pribadong silid ay ang basurang si Ye Zuan na kanilang pinag-uusapan kanina? Karapat-dapat kang mamatay. Galit na umungal si Ye Zuan at sinampal siya sa mukha. Sampal. Napakalakas ng sampal. Tinakpan ni Chen Song ang gilid ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at mukhang natigilan. Hindi siya nakapag-react sa oras at hindi niya alam kung sino ang sumasakal sa kanya. Ye Zuan, anong ginagawa mo? Ibaba mo si Kuya Chen, nag-aalalang sigaw ni Ye Kai. Ano? Nang marinig ito ni Chen Song, lubos siyang napatulala. Ang taong sumakal sa kanya at bumuhat sa kanya ay talagang si Ye Zuan, ang taong tinawag niyang basura. Si Ye Zuan, ang taong hindi nakatiis sa provokasyon at nagpakamatay. Paano ito naging posible? Ye Zuan, ikaw, nauutol na sabi ni Chen Song habang siya ay nasakal. Gusto mo bang mamatay? Hinigpitan ni Ye Zuan ang kanyang hawak at nagtanong. Sa isang iglap, naglabas ng malamig na aura ang buong katawan niya. Ang kanyang mukha ay ganap na walang dugo at ekspresyon, na para siyang isang bloke ng yelo. Para sa ilang kadahilanan, hindi malay ni Chen Song ang kanyang ulo. Bukod dito, siya ay isang antas na mas mataas kaysa kay Ye Zuan. Gayunpaman, nang makita niya ng personal si Ye Zuan, talagang naging mahiyain siya. Kung ayaw mong mamatay, ayos lang. Pero kailangan mong bayaran ang presyo, malamig na sabi ni Ye Zuan. Bago siya makatapos, sumigaw si Ye Kai, Ye Zuan, tumigil ka. Habang sumisigaw siya, humakbang siya pasulong at naghanda na sunggaban si Ye Zuan. Magwala ka. Ibinaling ni Ye Zuan ang kanyang ulo at hinagis ang isang sidekick,
na pinaponte si Ye Kai, na nasa maagang yugto ng ika-4 na yugto ng martial path, sa isang sulok. Natigilan din si Ye Kai. Siya ay nasa parehong antas ni Ye Zuan. Paano siya mapapalipad sa isang sipa? Sa sandaling ito, nag-react din si Chen Song. Mas mataas siya kaysa kay Ye Zuan. Bakit siya matatakot sa kanya? Agad niyang binitawan ang isang kamay at binato ng suntok ang dibdib ni Ye Zuan. Ngunit biglang humigpit ang kamay na sumasakol sa kanyang lalamunan at pilit na inalis ang kanyang lakas. Og! Pakiramdam ni Chen Song ay hindi siya makahinga. Ang puwersa na ginamit niya sa pagsuntok sa dibdib ni Ye Zuan ay mas mahina rin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Gusto mo pa bang pumatay ng mga tao sa lungsod? Sigaw ni Ye Kai habang tinitiis ang sakit. Si Chen Song ay pamangkin ng patriarch ng Chen family. Kung may nangyari sa kanya, ang Ye family at ang Chen family ay tiyak na lalaban hanggang kamatayan. Hindi siya karapat-dapat. Habang nagsasalita si Ye Zuan, ang kanyang kaliwang kamay, nakagagaling lang, ay biglang naglabas ng punyal at sinaksak. Rip! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang mga damit ni Chen Song ay direktang pinutol. Pagkatapos, sinipan ni Ye Zuan si Chen Song sa isa pang sulok. Pagkatapos, bumaril siya at itinaas ang punyal ng ilang beses. Sa isang iglap, talagang pinutol niya ang mga damit ni Chen Song, at napakita ang kanyang pangitaas na katawan. Ngayon, sa wakas ay naunawaan ni Chen Song kung ano ang sinusubukang gawin ni Ye Zuan. Kanina lang, gustong haburin ng kanyang katulong si Liu Yir. Ngayon, gusto na rin niyang haburin siya. Nililigawan mo si kamatayan. Huminga ng malalim si Chen Song at agad na umakyat mula sa lupa. Sa isang sigaw, binato niya ng suntok si Ye Zuan. Penetrating fist technique, Bull's Charge. Sa pagharap sa suntok na ito, hindi umiwas si Ye Zuan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para salubungin ito. Ngayong nabawi na niya ang kanyang lakas at naabot na niya ang ikalimang baitang ng martial path, agad siyang nakakaipon ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Kahit na ang penetrating fist technique ay grade 2 martial art lang, sapat na. Bitik. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabali talaga ang braso ni Chen Song. Napaatras si Chen Song at tumama sa pader. Isang nakakadurog na sigaw ang kanyang pinakawalan. Rip! Sinaksak ni Ye Zuan ang punyal at pinutol ang pantalon ni Chen Song. Pagkatapos, malakas niyang hinayla, napunit ang pantalon. Ngayon, si Chen Song ay naiwan na lamang ng isang piraso ng tela. Ikaw, wala kang ginagawang padalos-dalos. Gusto mo bang maging kaaway ng Chen family? Sa sandaling ito, hindi na inisip ni Chen Song kung bakit napakalakas ni Ye Zuan. Agad niyang pananakot. Kaaway, ha? So ano? Pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at muling sumipa palabas. Sa pagkakataong ito, walang awa niyang tinapakan ang dibdib ni Chen Song. Dahil sa napakalaking puwersang ito, halos malagutan ng hininga ang huli. Kabanata Siyam, gusto ng iyong kasambahay na haburin si Liu Yir. Ngayon, huhuberin kita at itatapon sa mga lansangan. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Zuan, hinawakan niya ang binti ni Chen Song at kinaladkad siya sa bintana sa ilalim mismo ng mga mata ni Ye Kai. Ye Zuan, huwag kang padalos-dalos. Gusto mo bang magsimula ang ating Ye family ng digmaan sa Chen family? Napasigaw si Ye Kai sa alarma. Kung talagang itinapon ni Ye Zuan ang hubad na Chen Song sa kalye, magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Ye family at ng Chen family. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng reputasyon. Kung talagang nangyari ang ganoong bagay, paano maitatag ni Chen Song ang kanyang sarili sa Lianian City sa hinaharap? Muling itinaas ni Ye Zuan ang mulatta na si Chen Song. Ang huli ay ilang beses na binugbog ni Ye Zuan at tulala. Wala na siyang lakas para lumaban. Sa oras na ito, maaari lamang siyang magbanta, huwag kang gagawa ng katangahan. Kung maglakas loob kang ibagsak ako, tiyak na papatayin ka ng aking ama. Talagang gagawin niya. Si Chen Song ay may katayuan sa pamilyang Chen. Ang kanyang ama ay ang nakababatang kapatid na lalaki ng patriarch ng Chen family. Ang kanyang lakas ay nasa ika-6 na kaharian ng martial path, at siya ay itinuturing na eksperto sa Lianian City. Gayunpaman, hindi pa rin natatakot si Ye Zuan. Sa oras na ito, itinaas na niya ang itaas na katawan ni Chen Song palabas ng bintana.
Hanggat kumalas siya sa pagkakahawak, babagsak si Chen Song. Walang tigil ang panginginig ng katawan ni Chen Song. Wala siyang pakialam sa pagtatakip ng kanyang katawan at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Ye Zuan gamit ang isang kamay. Sa mga lansangan, ang mga tao ay dumarating at umalis. Napansin ng ilang tao ang kaguluhan sa ikalawang palapag ng Drunken Immortal Restaurant at agad silang nagsama-sama. Tingnan mo, may inilalabas na hubot-hubad. Dalawang binata. Bakit parang nakita ko na ang batang hubot-hubad na iyon? Hindi ba yan Chen Song from the Chen family? Madalas siyang pumupunta sa Drunken Immortal Restaurant para kumain. Ano, Chen Song? Sino ang may lakas ng loob na haburin siya at ibitin sa bintana? Panipi, nagkagulo na ang mga lansangan. Hindi bababa sa 100 tao ang tumigil upang manood. Ngayon, bumagsak man si Chen Song o hindi, sisikat siya. Don't let go, don't let go. Hindi pa huli ang lahat para hilahin ako pabalik. Tumingin din si Chen Song pababa. Hindi siya natatakot na mahulog. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang martial artist sa ika-4 na yugto ng martial path. Ang pagbagsak mula sa taas na 4 hanggang 5 metro ay maaaring maging sanhi ng mga menor de edad na pinsala. Ang kinatatakutan niya ay mawalan ng mukha. Haha, huli na. Biglang ngumiti si Ye Zuan at hinayla pabalik si Chen Song gamit ang kaliwang kamay. Tuwang-tuwa si Chen Song, ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay dahil ang paa ni Ye Zuan ay nakalapat na sa kanyang dibdib. Ano? Nalaglag ang panga ni Chen Song. Akala niya ay hinihila siya pabalik ni Ye Zuan, ngunit hindi niya inaasahan na sipin siya nito palabas. Ye Zuan, ikaw ay patay na karne. Si Chen Song ay sinipa sa paglipad, ngunit hindi niya nakalimutang sumigaw habang siya ay lumilipad sa himpapawid. Flop! Hindi nagtagal, ang hubad na katawan ni Chen Song ay bumagsak sa lupa. Ang malaking impact ay nagdulot sa kanya ng hindi sinasadyang pagluwa ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, ang pisikal na pinsala ay wala kung ihahambing sa pinsala sa isip. Sa sandaling ito, si Chen Song ay nagkataong nasa harap ng karamihan. Pagkahulog ay lumabo ang kanyang malay. Bilang karagdagan sa mga sugat sa kanyang katawan, wala siyang kakayahang takpan ang kanyang mahahalagang bahagi. Kitang-kita ng mga tao sa paligid ang lahat. May ilang babae din sa crowd. Nang makita nila ang katawan ni Chen Song, na kasing ganda ng katawan ng isang babae, nagpakawala sila ng matatalim na hiyawan. Sa pagkakataong ito, kakalat ang pangalan ni Chen Song sa buong Lianian City. Gayunpaman, hindi ito dapat maging kasing sikat ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, noong nahulog siya, sinigaw niya ang pangalan ni Ye Zuan. Tapos na, tapos na. Makikidig mo talaga ang pamilya Ye at ang pamilya Chen. Hinuberen ni Ye Zuan si Chen Song at ibinagsak siya. Siguradong maglalaban ang dalawang pamilya sa pagkakataong ito. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi nila na may ginawa si Ye Zuan na ikinagalit ng mga Diyos at naging sanhi ng pagkabasag ng kanyang dantian ng walang dahilan at naging lumpo? Halatang peke iyon. Paanong babuhitin ng isang pile si Chen Song at ihagis sa hagdan? Hindi tama iyon. Nabalitaan ko na ang Chen Song na ito ay nasa kalagitnaan ng ika-4 na antas ng martial path. Si Ye Zuan ay nasa unang bahagi lamang ng ika-4 na antas ng martial path noong siya ay nasa kanyang peak. Hindi kaya si Chen Song ay isang tigre ng papel na natambakan ng mga tabletas? Imposible yan. Isa itong Chen Song sa 4 na bayani ng pamilya Chen. Paano siya magiging paper tigre na natambakan ng mga tabletas? Marahang nag-usap ang mga tao sa paligid. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang sigaw ang nagmula sa langit. Kasunod nito, isa pang tao ang nahulog mula sa langit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang ganap na nakadamit na tao. Flop! Nahulog ang taong ito sa tabi ni Chen Song na tulala. Hindi ba Ye-kai itong pamilya Ye? Good Lord, anong nangyayari dito Ye Zuan? Hindi lang niya binugbog si Chen Song ng pamilya Chen, binugbog pa niya si Ye-kai ng sarili niyang pamilya. Kakaiba iyon. Hindi ba iniisip ng pamilya Ye at Chen ang kanilang sariling negosyo? Bakit itong si Ye-kai kasama si Chen Song? Ang mga tao sa paligid ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at maaari lamang silang palibutan. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan nito.
Matapos mahulog mula sa langit sina Chen Song at Ye Kai, isa pang figure ang lumipad palabas mula sa ikalawang palapag ng Drunken Immortal Inn. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi nahulog sa lupa ng paalang. Sa halip, lumapag siya sa kanyang mga paa. Ang taong ito ang naghagis kina Chen Song at Ye Kai pababa ng hagdan, si Yezuan. Ang mga hindi makatarungan ay tiyak na mapapahamak. Malamig nang umuso si Yezuan at umalis ng hindi lumilingon. Nakilala siya ng mga tao sa paligid at napabulalas, si Yezuan. Talaga. Pagkatapos umalis sa Drunken Immortal Inn, dumiretso si Yezuan sa bahay. Alam niyang sa pagkakataong ito, magiging isang malaking gulo. Alam din niya kung ano ang magiging resulta, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Hindi lang lingkod niya si Liu Ye, nakababatang kapatid din niya ito. Paano niya lulunukin ang kanyang galit kapag ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay binubuli? Gayunpaman, sa pagkakataong ito, umani siya ng ilang mga benepisyo. Si Chen Song ang pinakamahalagang disipulo ng pamilya Chen at marami siyang magagandang bagay sa kanya. Matapos sipain sina Chen Song at Ye Kai pababa ng hagdan, kinuha ni Yezuan ang kanilang mga gamit. Sila ay 2 treasured swords at 3 bote ng elixir pill. Kaagad na nakahanap si Yezuan ng isang maliit na eskinita at maingat na pinalaki ang 2 treasured sword. Not bad, not bad. These 2 treasured swords seems to be low-grade mortal weapons. I wonder how much spiritual energy ang makukuha ko pagkatapos kong lumunin sila. Nagpasya si Yezuan na kainin muna ang treasured sword ni Ye Kai at ang scabbard nito. Ang treasured sword na ito ay isa ring magandang item. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 100,000 tael ng pilak at nadagdagan ng malaki ang espiritual na enerhiya ni Yezuan. Hindi ko akalain na masusubukan kung lumamon ng mga espada sa buhay ko. Mali kung hindi ako sumubok ng mga magic trick. Walang magawang umiling si Yezuan. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sa kinabukasan, baka lamunin niya ang sandata ng kanyang kalaban kapag lumaban siya. Huwag mo akong guluhin, kung hindi, lalamunan ko ang iyong banal na sandata. Ito ay isang dominanteng linya na naisip ni Yezuan para sa kanyang sarili. Kabanata 10. Nilunok ni Yezuan ang lahat ng 3 bote ng mga table task ng walang pagbubukod. Tinansya niya na makakalusot siya sa kalagitnaan ng yugto ng 5th realm gamit ang isa pang 500,000 tael ng pilak. Sa kasamaang palad, bagamat nakalunok siya ng maraming bagay, ang mga ito ay hindi partikular na mahalaga, kaya hindi siya nakakuha ng anumang mga swallowing point. Ngayon, siya ay isang hakbang na mas malapit sa kalagitnaan ng yugto ng 5th realm. Hanggat siya ay nakalusot, magagawa niyang walisin ang buong nakababatang henerasyon ng Chen Clan. Kahit na ang pinakamalakas sa 4 na bayani ng Chen Clan ay hindi niya kakampi. Kahit sa buong Shattering Cloud Sect, kakaunti lang ang mga taong may ganoong kakayahan. Kung papasok siya sa Shattering Cloud Sect, tiyak na maaalagaan siya ng husto. Gayunpaman, hindi maliit na halaga ang 500,000 tael ng pilak. Ngayon lang, 20,000 tael ng pilak lang ang nakuha niya mula kina Chen Song at Ye Kai. Kung tutusin, hindi na niya kailangang magdala ng napakaraming tael ng pilak. This isn't bad. As long as I have money, I can level up. It's much easier than cultivating normally. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha niya ang treasured sword ni Ye Kai at umuwi. Dati, nabasag ang dantiyan ng malas na multo at nawala ang kanyang paglilinang. Kaya naman, itinapon niya ang lahat ng kanyang mga gamit at bumili ng mga table tasks sa pag-asang gumaling. Bagamat ang treasured sword na ito ay ninakaw mula kay Ye Kai, ito ay pag-aari na niya ngayon. Bukod dito, si Yezuan ay may sariling mga plano. Kailangan niya ng treasured sword, kaya hindi niya ito nilunok. Tungkol naman sa gulo ni Chen Song, hahayaan niyang linisin ito ng Ye Clan. Sa pag-uwi, si Yezuan ay bumili ng maraming bagay dahil kailangan niyang umalis sa Lianyan City sa loob ng ilang oras. Young Master, bumalik ka na. Si Liu Ye ay tumakbo palabas ng bahay. Oo, pinaghiganti ka ni Young Master. Hinuberin ko si Chen Song ng kanyang mga damit at itinapon sa lansangan. Tumango si Yezuan. Nang marinig niya ito, nagulat si Liu Ye. Wala pang kalahating oras lumabas si Yezuan at nakaganti na siya. Young Master, basa ang mga mata ni Liu Ye.
Malamang si Yezuan lang ang nang-ahas na haburin ang mga damit ng Chen clan at itapon sa mga lansangan. Sigh, Liu Ye, umiyak ka na naman. It's not a big deal. Hinaplos ni Yezuan ang buhok ni Liu Ye bago naglabas ng maliit na bote ng jade. Ang sabi niya, ito ang gamot sa pagpapagaling. Liu, gamutin mo ang iyong mga sugat. Isa pa, medyo marami na akong naibalik. Tandaan na huwag kang lalabas sa susunod na mga araw. Bagamat 12 o 13 taong gulang lang si Liu Ye, hindi siya tanga. Mabilis siyang nagtanong, Young Master, saan ka pupunta? Kailangan kong umalis sandali sa lungsod. Ngayong wala na tayong maaasahan, gusto kong makipag-ugnayan sa mabuting kaibigan ng aking ama, dahan-daw ang sabi ni Yezuan. Gayunpaman, ito ay isang dahilan lamang na ginawa niya sa lugar. Sa pagkakataong ito, hindi siya maghahanap ng iba, kundi para magkaroon ng karanasan. Mayroon lamang siyang 30,000 tael ng pilak at ang treasured sword ni Ye Kai. Kung gusto niyang i-upgrade ito sa hinaharap, kakailanganin niya ng malaking halaga ng mga kayamanan at elixir. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, lalabas siya upang pumatay ng ilang demonyong hayop at ibenta ang mga mahahalagang materyales. Gusto din ni Liu Ye, nag-aalalang sabi ni Liu. Huwag kang matakot. Nabawi ko na ang lakas ko, at mas malakas pa ako ngayon. Babalik ako maya-maya, hindi ka dapat lumabas sa mga susunod na araw. Tandaan, sabi ni Yezuan habang umiiling. Para sa isang ordinaryong tao tulad ni Liu Ye, mas ligtas na manatili sa lungsod. Tsaka sobrang liblib ang bahay na binili niya. Walang masyadong tao sa paligid, kaya dapat okay lang siya. Sige, young master, mag-ingat ka. Alam din ni Liu Ye na magiging pabigat siya kay Yezuan, kaya hindi siya nagpumilit. Kung may nangyari sa daan, tiyak na paprotektahan siya ni Yezuan. Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isa pang pasanin. Sige, pagkatapos ay aalis na ako. Babalik ako sa lalong madaling panahon, ulit ni Yezuan. Tumango si Liu Ye at kumaway kay Yezuan. Puno ng pag-aatubili ang mukha niya. Young master, kailangan mong bumalik kaagad. Sige. Nang matapos siyang magsalita, umalis si Yezuan. Pagkaalis ng bahay, pumunta si Yezuan sa quadra at bumili ng magandang kabayo. Dahil lalabas siya para mag-training, 10,000 taels na pilak lang ang dala niya. Iniwan niya ang natitirang 20,000 tael ng pilak para kay Liu Ye. Pagkatapos, pumunta siya upang bumili ng ilang mga kailangan para sa pagsasanay at nagmamadaling lumabas ng lungsod. Nahulaan niya na dapat siyang hinahanap ng Ye family ngayon. Pagkatapos ng lahat, hinubere niya si Chen Song, isang mid-stage 4th grade martial artist, hubad at iniwan siya sa mga lansangan. Nangangahulugan ito na ang kanyang antas ng paglilinang ay tiyak na nakabawi. Sok. Kapag ako ay may silbi, maaalagaan ako ng husto. Kapag wala, sisipain mo ako sa isang tabi. Pagbalik ko mula sa pagsasanay, tiyak na sorpresa ko kayong lahat. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang kabayo at tumakbo sa malayo. Bagamat hindi siya marunong sumakay ng kabayo bago lumipat at hindi man lang nakita ng sarili niyang mga mata, ang mga malas. Sa makatuwid, si Yezuan ay maaaring ituring na marunong sumakay ng kabayo. Sa pagkakataong ito, pupunta siya sa isang lugar na tinatawag na 18 Mountain Ranges ng Lianian. Mayroong hindi mabilang na mga demonyong hayop doon. Si Yezuan ay nasa maagang yugto ng 5th grade martial path. Hanggat hindi siya nakatagpo ng anumang mga demonyong hayop ng ika-6 na baitang o mas mataas, dapat ay maayos siya. Bukod dito, sa 18 bundok ng Lianian, mas malakas ang mga demonyong halimaw sa mga huling hanay ng bundok. Ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay magsanay sa unang 10 bulubundukin. Siya ay gumugol ng higit sa isang araw sa kalsada at sa wakas ay nakarating sa pasukan ng 18 Mountain Ranges ng Lianian sa gabi. Ang lugar na ito ay isang mahusay na lugar ng pagsasanay sa Nanlin County, kaya maraming tao. Pero dahil gabi na, wala masyadong tao sa labas. Gabi na, magpahinga na tayo ng gabi at pumasok na tayo bukas. Nag-isip sandali si Yezuan at pagkatapos ay umupo para magpahinga. Naglaan din siya ng oras upang magsanay ng kanyang martial arts. Si Unlucky Guy ang numero 1 henyo ng Ye family. Mataas ang grado ng martial arts na ginawa niya. Noong lumipat si Yezuan,
isa lang siyang ordinaryong tao. Ni hindi niya kayang talunin ang isang asong Tsino, lalo pa ang martial arts. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw na pahinga at pagsasanay, pati na rin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na naisip ni Unlucky Guy, hindi masama ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kinabukasan, maaga siyang nagising at pumasok sa 18 mountain ranges ng Liaonian. Ang unang ilang hanay ng kabundukan ng 18 mountain ranges ng Liaonian ay napuno ng mahihinang mga demonyong hayop. Pagkapasok ni Yezuan, nakasalubong niya ang isang baboy ramo na may berdeng balat. Ayon sa alaala ni Unlucky Guy, alam ni Yezuan na ito ay isang demonyong hayop na tinatawag na baboy ramo na may berdeng balat. Ang lakas nito ay nasa ikalawang yugto, nakatumbas ng isang second-grade martial artist. Sok, ipapasalubong kita sa lola mo ng isang suntok. Hindi hinugot ni Yezuan ang kanyang espada. Sa halip, diretso niyang sinuntok ang ulo ng baboy ramo na may kulay berdeng balat. Sa isang iglap, napatay ng malakas na suntok na iyon ang baboy ramo na may berdeng balat.